And good morning. May echo. Yan tayo pong lahat. Yung katabi natin. Ang lakas ng... Yan. Happy Hearts Day. Kahapon, tama? Yun. Pero ngayon natin celebrate kasi, di ba? Well, every week naman, every day, sineselebrate natin yung pag-ibig. At yung pag-ibig na yun ay nagmumula kay Kristo. So, basahin ko po yung awit 92, 1 hanggang 5. Yun. Awit ng pagpupuri sa Diyos. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kumbukhang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ihag din naman. Ito'y pahayag sa saliw ng alpa tugtuging salteryo, sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Yahweh, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Yan, tunay nga po na katulad ng binasa kong awit, diba? Atin pong ipahayag yung pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus sa bawat isa ngayong umagang ito. At patuloy nga na maitaas natin, madakila ang kanyang pangalan sa ating kalagitnaan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal
iba, wala kang katulad. Biyaya mo'y sapat sa bawat taon. Paglipas ng panahon, sa aking panalangin. Wala nang iba, wala kang katulad. Biyaya mo'y sapat sa bawat taon. Paglipas ng panahon, sa aking panalangin. Ikaw ang tugon, ikaw ang tugon, ikaw ang Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung katugunan, Panginoon, ng pangako ng aming Panginoon, ng Diyos na umibig sa amin. At patuloy nga, Panginoon, na kami lumalapit sa iyong presensya, O God. Lord, alam mo yung laman ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon. Alam mo ito'y marumi, Panginoon. Dalangin nga namin, Lord, na patuloy, Lord, na linisin mo nga kami, Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig, Lord, mabago, Panginoon, yung aming buhay, yung aming pag-iisip, Panginoon, yung aming puso, Panginoon. Ihulma mo ito, Panginoon, na ayon sa iyo. At tunay nga, Lord, sabi ng awitin, kay dali sabihin ika'y mahal ko, ngunit nagkakasala. Kay dali ko ring saktan ng puso mo, kay dali mong patawarin. Ilang ulit nga bang lumayo, at ilang ulit mo ring hinanap, natagpuan at ngayon'y likas. Ayaw ko na magkamali, ayaw ko na magkunwari. Turuan mo ang puso ko magmahal ng tapat sa'yo. Ayaw na kitang saktan, hindi na iiwan, Panginoon, ang puso ko. Pag-ibig ko'y para lang sa'yo. Kay dali sabihin ika'y mahal ko, ngunit nagkakasala. At kay dali ko rin saktan ng puso mo, at kay dali mong patawarin. Ilang ulit na bang lumayo, ilang ulit mo ring hinanap, natagpuan at ngayon'y ligtas. Ayaw ko na magkamali, ayaw ko na magkunwari. Turuan mo ang
Panginoon, ang puso ko, pag-ibig ko'y para lang sa'yo. Panginoon, ang puso ko, pag-ibig ko'y para lang sa'yo.
ibigin ka, O God. Salamat, Panginoon, sa kakayanan ito, Panginoon. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, Lord. Nakaranas kami ng pag-ibig mula sa iyo. At ngayon, Lord, may kakayanan kaming umibig din, Panginoon, ng tulad mo. Panginoon Diyos at dakila sa lahat, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyong harapan. Panginoon, patuloy, Panginoon, ay lalapit namin ang aming mga sarili, Panginoon. At kami yung linisin, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming karumihan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo namin matatagpuan ang kapatawaran, ang kapayapaan, Panginoon, at ang pag-ibig, Panginoon, hindi nagmamaliw, Panginoon. Hindi katulad ng pag-ibig ng mundong ito, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang katulad, Panginoon. At ayan mo, Panginoon, na kami ay patuloy na mamuhay sa iyong pag-ibig at ipamuhay namin, Panginoon, at ipadama namin sa iba, Panginoon, ang pag-ibig na naramdaman namin, na ranasan namin, Panginoon, mula sa iyo. At gamitin mo kami, Panginoon, upang ibahagi sa iba, Lord, yung mensahe ng pag-ibig at pagpapatawad at pakikipagkaisa na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa aming buhay mataas ang iyong pangalan, Panginoon. At gamitin mo kami, Panginoon, upang iba ay makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo kami upang madala namin sila, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon. At sila man din ay makasama namin, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa pag-asa na pagdating ng panahon, Panginoon, kami ay uuwi sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, anuman ang meron kaming kakayanan, ay magamit, Panginoon, upang i-share, Panginoon, ang mabuting balita mo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy na magliwanag ang buhay, magliwanag ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. At ayan mo, Panginoon, na mamuhay kami, Panginoon, na may pasalamat, may pagkagalakan, Panginoon, at merong pagkilala, Panginoon, sa dakilang ginawa mo, Panginoon, para sa amin, Panginoon, nang binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang ipakita ang iyong pagmamahal para sa amin, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, dahil alam po namin, Lord, na nandyan ka. Di mo kami iwan at di mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Nagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito. Lord, patuloy nga, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa. At Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, ay patuloy na maramdaman namin, Panginoon, at makita sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Lord, sa iyo po ang papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Patuloy, Ama, na tinataas po namin sa inyo ang aming mga kaloob sa umagang ito. Na sa aming pagbibigay, sabi nga na mayroong kaysiyahan sa aming mga puso. Dahil alam namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos namin na siyang magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw namin. Buhay kayo mag-bless nito para magamit sa iyong gawain muli. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, good morning po. Ay, creed muna. Sige po, tayo po natin tumayo para sa ating creed.
Sige po. Bilang pagsunod. Iusat mo yan na. Pagka kung para isend ko. Hindi, yun ang click mo yung ilalim. Huwag yan. Yan. Kasi pakamusad yun. Okay, so ayan. Patanggal na mic nung ano. Stop mo muna yung ano. Yan, okay. Stop mo muna yung presenter sa taas, kanan. Upper right, stop. Mayroon diyang kulay button. Ayan. Exit mo na lang muna yung presenter para lumabas yung ano. Okay. Yan. Okay, good morning po. Okay, so kahapon po ay Feb 14. Ano meron kahapon? Sabado. Practice. Taglaba yung iba. Iba na mainga. Okay, so nung Friday ay 13. So traffic. Sa sweldo. Tapos 14. So maraming tao sa labas. Okay, hindi ko alam kahapon, hindi kami lumabas. Hindi kami lumalabas ng 14. Kasi ayaw namin makapagsiksikan. So, bad experience kami lagi pagka malabas kami ng 14. Kasi mahaba na pila, tapos sa dami ng tao, so yung mga crew ay nagkakalito-lito na. So, pangit pa ang service. So, instead na mag-enjoy ka ay minsan ay maasar ka lang. Ayan. Okay, so tayo po ngayon ay nasa series pa din po natin ngayong buwan. So, Faces of Love. So, dalawang Sunday po ay narinig natin si Edward. Pinag-usapan natin po yung patungkol sa why do we love our enemies and what is love? Diba? Ano ba yung pag-ibig? What does it mean to love? Okay. And since kahapon po ay Valentine's Day, diba? Natawag nilang Valentine's Day. Okay. So, pero sa mga Christian daw dapat ang tawag ay Heart's Day. Okay.
So, may post ka po yung isa naming kaklase dati na hindi daw siya nagsa-celebrate ng February 14. Kasi nga, ay dapat ay everyday ay may pagmamahalan. So, sa inyo na yun. Bahala na kayo. Diba? So, pero hindi natin matatanggi na yung February 14 ay very commercialized. Diba? So, konting konting background regarding sa Valentine's Day. Kung hindi nyo po alam, yan ay celebration daw, okay, ni Saint Valentine. Okay? Si Saint Valentine ay isang mythological character. Walang proof na siya ay nag-exist. Si Saint Valentine. Okay. So, depende kung paano mo titingnan. Okay. Ang istorya kasi niya ay isang pare. Nagkakasali siya ng mga nakulong. Tapos yung kinakasal niya ay yung nakakulong at yung, ang alam ko minor eh. Hindi ako sure ah. So, basta ginawa niya yung illegal para sa church before or sa Roman Catholic Church. Okay, yung bagay na hindi dapat gawin, ikasal ng Roman Catholic Church, kinakasal niya. Okay, so that's why naturingan siya na saint ng santo ng pag-ibig. Okay. So kahapon ay sa Quezon City, di ko alam kung na-screenshot ko yung story. Puro picture nila to eh. Hindi ko pala na-screenshot yun. Merong 126 couples ng LGBTQ plus ang nagkaroon sila ng ceremony kasama si Akbayan Party List Representative, di ko alam kung sino. Nalimutan ko kung sino. At si Mayor Joy Belmonte. So hindi siya wedding kasi bawal sa Pilipinas. Wala naman tayong same-sex marriage. Pero parang wedding ceremony rin, technically. Hindi lang siya kasal kasi nga hindi naman legal. They call it commitment ceremony between LGBTQs 126 couples. So almost 230, 50 plus 252 people. 126 couples ng LGBTQ yung nag-conduct ng ceremony kahapon sa Quezon City under Mayor Joy Belmonte ng commitment. Tawag doon? Ceremony. Kasi nga hindi nga kasal eh. Hindi pwede. So, pag tinignan mo yung comment section, so, halo-halo, love wins. Diba? Love wins. And then, yung iba ay sabi na, alam nyo naman na hindi pwede. So, pinilit pa rin. Diba? So, iba ay kinukondena yung mga nagko-comment ng disapprove na ba't di na lang tanggapin. Diba? Ba't di na lang maging masaya para sa kanila? Diba? So, halo-halo. Diba? At siguro isa sa mga issue na patuloy na is yung patungkol sa marriage. Yan. So, ano bang tinitin ng mundo ngayon? So, pag-usapan po natin ngayon is, yan lumipat ba? Ay, lumipat? Okay, lumipat ba? Hindi. Okay, record. Pag-usapan po natin ngayon is yung isang bagay na siguro ay makaka-relate lahat. Okay. Boy meets girl. Okay. So actually, merong libro na ganyan ng title. So, yung author noon, si Joshua Harris, ang una niya sinulat na libro ay I Kissed Dating Goodbye. And then, and then after niya isulat yung libro, sinulat niya yung Boy Meets Girl. And then after years, ay isinumpa niya yung kanyang librong isinulat na I Kissed Dating Goodbye.
at ngayon ay itinalikuran na niya yung pananampalataya. Okay. So, si Joshua Harris ay So, nag-deconstruct ng faith. Okay. So, ano bang sabi ng salita ng Diyos regarding sa opposite sex relationship? Okay. So, pinag-usapan natin a few weeks, love your enemies, what is love? So, madali kasi magmahal ng, di ba? Ng, ng kaibigan, di ba? Friendly love. Sino may kaibigan sa inyo? Taas kamay. Hindi nagtaas, wala kaibigan. Wawa naman kayo. Friendless. Okay. So, sino may kaibigan? Di ba? So, ano bang sinasabi ng mundo, di ba? So, bawat generation ay lumalaki na merong story of about love. Okay. Sa panahon ngayon, ang story ng love ay ganito. Ito ang story ng love sa panahon ngayon. A few generations ago, iba eh. Di ba? A few generations ago, ang nasusunod, magulang kung sino mapapangasawa mo. Di ba? Pag hindi boto magulang, wala magagawa yung anak. That's a few generations ago. Di ba? So ngayon, sa generation ngayon, love is follow your heart. Diba? If it starts working, pag hindi okay, move on. Walang commitment. Diba? Faith is private and marriage is optional. And love is self-expression. Ulitin ko. Ngayon, ang love story ay sundin mo kung anong sinisabi ng iyong puso. Pag di gumana, move on, palit. Diba? Next. Yung pananampalataya, private yan. Private yan. Sa'yo yan. Ikaw, bala ka. Pero sa'yo lang yun. Diba? Meaning, hindi mo yan pwedeng impose sa akin. Yung marriage, yung kasal, optional. At yung love ay self-expression. Okay. So, bato-bato sa langit naman, sana mabukulan para magising. Kasi kung minsan, hanggat di tayo tinatamaan, hanggat di nasasaktan, hindi natututo at hindi nagigising. At katulad nga po ng lagi kong sinasabi, bago po kayo tamaan at mabukulan, ako na ang unang nakaltukan. Okay? So, sa ngayon, culture ang nagdidikta ng patungkol sa pag-ibig. Di ba? And merong longing ang tao, di ba? Ng hinahanap ng tao na hindi yung kasi meron tayong something na hinahanap na hindi masatisfy. That's why our need sa pag-ibig ay dinidikta natin kung ano yung gusto natin. Di ba? Pero in reality, hindi lang tayo naghahanap ng romance. Hindi lang tayo naghahanap ng something, di ba? We are designed to be in a covenant. Katulad na banggit ko a few weeks ago, di ba? Alam mo yung covenant? Tipan, di ba? Kasunduan. Dinisign ng Diyos ang tao to be under a covenant. At tayo, yung hinahanap natin na romance between you and someone else, it's a manifestation ng deeper something na hinahanap mo, which is yung covenant between you and someone else. The problem is, hindi natin yun matatagpuan sa kahit na anong bagay. At especially, hindi pwedeng dikta ng mundo kung ano yung klase ng covenant na pwede nating pasukan. Hindi lang tayo basta naghahanap ng attraction. Ang nahanap natin ay security. Hindi lang pleasure, kundi naghahanap tayo ng permanence. Ano ibig sabihin permanence? Permanente. Diba? Yung something na will last. Yung natawag natin na forever. Diba?
Para may bumuntong hininga dun sa forever. Yeah. Ang problema, hindi dahil sobra tayo magmahal. Ang problema is we desire love na hiwalay sa Lord. We desire love na hindi under ng guidance, na hindi sakop ng mga prinsipyo ng Diyos. Hindi natin pinapasakop sa Diyos yung ating pag-ibig na siyang nag-design ng pag-ibig. At dahil sa kasalanan, yung ating relationship sa iba ay distorted. Diba? Sablay, palpak. Diba? Gaano karami ka nang nagkaroon ng broken relationship. Diba? Hindi lang yan towards friends. Diba? Even in relationships with, diba, yung sabihin na nating romantic relationship, diba? It fails. Diba? Why? It's because of sin. Yeah. And sometimes, tinitreat natin yung relationship as recreation. Diba? Pleasure instead na covenant. Emotion. Nakabase yung ating relationship sa emotion at tinitingnan lang natin to na temporary at walang instead na holy. At anong sinasabi ng salita ng Diyos? Our default lagi is kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, kahapon, diba? 126 plus, LGBTQ plus, LGBTQIA plus, plus. Diba? Yung nagkaroon ng commitment service kahapon. Diba? Sa Quezon City. Yeah. So, what is God's plan? So, kailangan natin tandaan, with love, God's design matters. God's design matters. A man for a woman and a woman for a man. Very, ano ba yung, controversial topic. Okay. Pero natutuwa ako doon sa sabi ng isang pastor. Sabi niya, I don't care what people will say. My only concern is what God will say about me. Okay? And people will curse you. Di ba? If you stand doon sa prinsipyo ng a man for a woman and a woman for a man. Nabalitaan nyo yung nakalusot, kinasal ng pare. Why? Kasi kinasal niya trans woman tsaka trans man. Isang lalaki na naging babae at yung babae naging lalaki. So basically, it's still a marriage between man and a woman pa rin. So nung tinanong doon sa archbishop, so anong gagawin? Sabi ng archbishop, wala tayong magagawa. It's still between man and a woman. Kahit na sabihin mong yung woman na yung man at yung man na yung woman, opposite sex pa rin. Kasi ang sabi lang naman, between a man and a woman. So walang nagawa yung Catholic Church, Roman Catholic Church, kinasan nila yung dalawa. Okay, hindi ko alam kung gagawin ng ibang church doon. Di ba? Loophole eh. Di ba? Loophole. Di ba? Loophole. Pero meron ng Christian church ngayon na nagkakasal ng same sex. Di ba? Though syempre, wala siyang recognition ng state kasi hindi pa legal sa atin, sa bansa. But the design is a man is for a woman and a woman is for a man. Okay, a man is for a woman. Singular pareho. And a woman is not for a man, for man. Singular pareho. Di ba? So sa Genesis chapter 2 verses 18 to 25, diyan natin makikita yung istorya, di ba? Ng pagbibigay ng Diyos, display ng Diyos ng first love story ever told. The first ever love story ever told. And the first marriage ever done. Diba? Sa Genesis chapter 2. Diba? So makikita natin dyan yung istorya, diba? Ni
Adan at ni Eva. Yan, basahin natin. Basahin natin yung first love story at first marriage. Matapos gawin ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Verse 20, ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa himpapawid, at hayop sa parang. Ngunit isa man sa mga ito ang nababagay. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. So verse 21, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae. Ang tatawag ko sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa, hubad, noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Okay. Bago pumasok ang kasalanan sa Genesis chapter 3, in-institute ng Panginoon yung marriage sa Genesis chapter 2. Okay? That means, yung marriage ay hindi siya cultural. Okay? Hindi siya design ng tao. That's why hindi pwedeng i-redefine ng tao yung meaning ng marriage. Because marriage, ang Diyos ang nag-institute niyan. Ang Diyos ang nagtatag ng marriage. Diba? It is a divine institution. Diba? Sa Genesis chapter 2:18, ang sabi doon, hindi mainam para sa lalaki, sa tao na siya ay, ano daw? Mag-isa. God designed us to be with someone. And that's why God instituted yung marriage. Diba? At kung titingnan natin, doon sa Genesis chapter 2:18, ang sabi ng Lord, hindi mainam para sa lalaki na mag-isa. Anong solusyon na binigay ng Diyos doon sa loneliness ng lalaki? Career ba? Career? Hindi, di ba? Dami niyang ginagawa. Trabaho? Try mong magpangalan ng mga hayop. Maghapon, di ba? Trabaho yun. Yung ba'y naging solusyon sa loneliness ng lalaki? Hindi. Self-discovery ba? Natuklasan ba niya yung kanyang sarili? Uy, ang galing ko palang magpangalan ng hayop. Diba? Magaling pala ako mamitas ang puno ng mangga. Ganun ba? Yung ba'y nakasatisfy doon sa lalaki? Posibleng tingin niya, di ba? Walang sinabi dito kung si Adam ba ay nagrereklamo. Malamang hindi, di ba? Pero si Lord, alam niya yung yung desire ng puso ni Adam. Di ba? Kaya sinong nagbigay? Si Lord. Diba? Si Lord yung nagbigay ng kanyang complementary partner. Saan daw kinuha? Sa tigyang. Kaya mga lalaki, tingnan yung tadyang nyo. Kompleto pa ba? Okay. Malamang, kompleto yan. Diba? Bakit? Kasi pag pinutulan yung kamay mo, at anak mo ba putol din ng kamay? Hindi. Diba? Si Adan lang ang kinuhanan ng tadyang. At si Adan lang ang mayroong tadyang na napunta sa babae. Okay. Tandaan nyo yan. Okay. Yung mga lalaki, hindi kulang ang tadyang nyo. Okay. Tapos, makukompleto lang pa nandiyan yung partner. Diba? At take note complementary yung design sa babae. Diba? Hindi siya kinuha sa paa, sabi nga nila, hindi kinuha sa paa para pakapakan, hindi kinuha sa ulo para mas maging mataas kaysa sa lalaki, kinuha siya sa gilid para maging kaagapay, katuwang. Di ba? Isa pang controversial word, katulong. Di ba? Ang negative ng katulong no? Bawal gamitin, kailangan may batas tayo ngayon, di ba? Kailangan tawag mo kasambahay. Di ba? Ang problema, may kasambahay na walang ginagawa. Di ba? Yung kasambahay, meaning kasama sa bahay.
Lahat ba ng kasama mo sa bahay may ginagawa? Wala. Di ba? Lahat yon ano, karamihan doon sa kasama mo sa bahay, ano? Mga tunganga, tanghali gigising, pagising, cellphone hawak. Di ba? Ba't parang guilty kayo? Di ba? Yung katulong. Ano ibig sabihin ng katulong? Katuwang. Pareho kayong gumagawa. Alin na mas magandang term? Kasambahay, katulong. Katulong. Mas may dignity ang katulong kaysa sa kasambahay. Di ba? Ginawa lang negative yung term. Pagkatulong kasi, ibig sabihin, kaya nga katulong. Di ba? Hindi alila. Hindi alipin. Yun yung amo walang ginagawa. O, alila, yun. Alipin yun. Di ba? Yung katulong, ibig sabihin, tumutulong eh. Tulungan mo nga ako dito. Di ba? Tapos, binuhat lang. Di ba? Anita, tulungan mo ako dito. Di ba? Buhatin natin. Tapos siya lang nagbuhat. Tumulong ba siya? Hindi. Hindi siya tumulong. Siya na lang gumawa. Di ba? Kasi hindi ako gumawa. Inutusan ko lang siya. Di ba? Pero kung tinawag ko si Nathan, binuhat namin pareho, ano kami? Katulong. Di ba? Magkatulong kami. Di ba? So, yung mga babae, katulong ng lalaki. Di ba? In a positive way. Ayan. Kasi negative na yung turn ng katulong ngayon eh. Di ba? Kasi parang dinidimin daw. Di ba? Katuwang na lang. Sige, katuwang. Okay. Complementary. Di ba? Pero ang malinaw doon, the design is between a man and a woman. Nilikha ng Diyos si Eva mula kay Adan, di ba? Hindi bilang competition. Ito ang design babae ay hindi competition ng lalaki. Okay? Para sa mga may asawa na at para sa mga single pa, para pagdating ng panahon, alam nyo na. Di ba? It is not for competition, but as a complement. Male and female, it reflects yung image ng Diyos in covenant unity. Di ba? It reflects yung ating kasunduan sa Lord. Di ba? Ang problema sa panahon ngayon, di ba? Yung redefinition ng gender at ng marriage. Di ba? So gender ngayon ay fluid na tawag. You can be whatever you want to be. You can be a male or a female, a woman o a man, depende sa'yo. Wala nang definition ang woman ngayon. Diba? Define a woman. Sasabihin nila, a woman is someone who defines herself as a woman. Diba? So walang definition, walang malinaw na meaning. Pero malinaw ang sabi ng Bible. Diba? It's between a man and a woman. At kapag i-detach natin yung ating relationship mula sa Diyos, sa design ng Diyos, diyan nagsisimula yung problema. Pero kung babalik tayo do sa original design ng Diyos, 'di ba makikita natin, 'di ba, yung liwanag na kung saan yung tamang klase ng relationship. And marriage is holy. 'Di ba? Marriage is holy. Why? Because it is instituted by God. At sa Genesis chapter 2 verse 24, makikita natin doon, anong gagawin daw ng lalaki? Iiwan niya yung kanyang ama't ina. Walang sinabi doon na yung babae iiwan yung ama't ina, no? Walang sinabi, di ba? Kaya mga babae kasama pa rin yung kanyang So in short, talagang pwede na yung family mag-stay sa mother at father-in-law ng yung lalaki pupunta sa bahay ng babae. Pero hindi pwedeng yung pamilya mag-i-stay sa bahay ng lalaki. Diba? So pag mamas boy, alam nyo na. Diba? Mga girls, mga single, all the single ladies. Okay? Pag mamas boy, alam nyo na. Okay? Pag laging takbo kay nanay niya, kay mama niya, kay mami niya, mag-isip-isip ka na. Okay? Nag-away lang kayo konti. Sumunod na mami mo. Diba? Pagka nakita kayo, tapos yung nanay, nalagyan pa ng binibimpuhan pa sa likod, tsaka pinupulbuhan. Lakas ng tawa ni Kesha. Diba? Mag-isip-isip ka na. Diba? Willing ba siyang iwan yung kanyang magulang para sa'yo? Diba? At hindi lang aalis, Ang sabi doon,
Sasama sa babae at sila'y magiging isa. Di ba? They will become one. Di ba? Sa mundo ngayon ng tinutuwa, sinasabi, kasal sa papel lang yan. Di ba? Marriage is holy. It's not just paper. Hindi lang siya papel. It is a sacred institution designed by God. It is exclusive and permanent and binding. Ang sabi nga, anong pinagsama ng Diyos, wag paghiwalayin ng tao. Diba? What God joins, man must not asunder. Diba? Even sin. Diba? Even yung kasalanan. Diba? Ang sabi ng Diyos, God hates divorce. Diba? Mamaya makita natin. Also, relationship towards the opposite sex is hindi lang siya for pleasure. It is a responsibility. Dito marami nagkakaproblema. Diba? Anong sigaw ng mundo ngayon? Mga kababaihan, fight for your right. Diba? Women's right. Women empowerment. Diba? We don't need men. Diba? Sabi ng mga babae. Diba? Feminism. Diba? Again, God designed the relationship hindi bilang competition. Diba? Pero sabi ng mundo, hindi. Kalaban mo yung lalaki. Kalaban mo yung asawa mo. Hindi ka pwede magpasubmit sa kanya. Diba? Naging issue lately yung kay Easy. Diba? Na nagpaalam siya sa asawa niya na attend siya ng concert ng sex bomb. Diba? So, daming comment na ba't ano yan, under? Ba't kailangan pang magpaalam? Di ba? Narcissistic daw yung lalaki, di ba? Kailangan pang magpaalam, ma-attend ng concert. Kaibigan niya yun, niya. Pero hindi, di ba? The design was for a man to be with a woman and they become one. Di ba? Hindi pwedeng kumilos yung isang parte ng katawan, di ba? Na walang direct command galing sa the whole ng body. Diba? Alam naman bigla kang sinasampal ng sarili mo. Diba? Anong tawag doon? May problema 'yon. Diba? Diba? May problema 'yon pagka yung bigla mo sinasampal yung sarili mo. Diba? Ang tawag doon sa sakit na yan? Tourette's. Diba? May Tourette ka. May problem ka something sa pagkaka-wire ng utak mo. Kaya bigla mo sinasampal sarili mo, bigla kang kumikilos ng hindi mo kontrolado, bigla kang nagsasabi ng mga salitang hindi mo naman intensyong sabihin. Diba? Hindi ka normal. Diba? Therefore, sa mag-asawa, hindi rin normal kapag merong banggaan. Diba? Hindi kayo magkalaban. Diba? At kapag nakapokus ka sa right mo, karapatan ko to bilang asawa, bilang babae, ano mangyayari? E di pataas, paramihan kayo ng karapatan. Diba? Paramihan kayo ng karapatan. Walang patawaran. Saan dapat nakafocus? Sa right ba? Sa karapatan ba? Hindi. Focus on your responsibility. Diba? Focus on your responsibility. Pleasure, nandyan yan. It's a gift para sa mag-asawa. Pero yung purpose ng marriage is partnership. Partnership saan? Sa mission ng Panginoon. Marriage is about faithfulness, fruitfulness, sanctification, and stewardship. Ang pag-aasawa ay it's about faithfulness, katapatan. Nino. Hindi yung dalawa. Katapatan ng Diyos. Kasi kung sa inyo lang, kung sa mag-asawa lang, anong mangyayari? Wala. Sablay. Diba? Fruitfulness. Ano ba ibig sabihin ng fruitfulness? Maging mabunga yung inyong relationship. Hindi lang sa dami ng anak. Diba? Diba? Kaya ang daming ngayon eh. Diba? Kasi biyaya daw ng Diyos yung anak. Diba? Wala na akong mapakain. Anak. Remember kami sa church ng dati. Nakabuo na sila ng basketball team. 12. Diba? 12 sila. Container namin yon. Nagluluto sa kantin namin yon. Nanganak ng Friday, Lunes, nakapasok na.
Yung sinasabi lang, yung parang gumala. sanay na, sanay na. Yeah. Nanganak Friday, Lunes, nasa school na, nagluluto na uli. Diba? So, fruitfulness, bunga saan? Mamunga saan? Diba? Hindi lang sa anak. Diba? Kasama, syempre, blessing ang anak. Pero paano tayo magiging fruitful? Yung ating relationship. Diba? If the relationship is in accordance sa kalooban ng Diyos. Stewardship. Diba? Sakit sa ulo, stewardship yan. Diba? So, tapat ba tayo? Tayo ba'y mabuting katiwala? Hindi lang ng ating relationship, kundi ng mga anak natin, ng ating resources, di ba? Anong sabi ng culture? Anong sabi ng mundo? Pinapasaya ka ba nito? Pinapasaya ka ba ng relationship mo ngayon? Masaya ka ba? Yung ba ang dapat tanong? Hindi. Ang dapat tanong does it glorify God? Yung bang aking relationship ngayon, does it glorify God? Kasi if ang tanong mo ay what makes you happy, kung yung tanong mo ay masaya ka ba dyan, well, papalitan mo kasi hindi ka masaya. Pero kung ang tanong mo ay does it glorify God, nabibigyan ko ba ng kaluwalhatian ng Diyos sa aking relationship? At kung nakikita mong hindi mo yung papalitan. Gagawin mo lahat para para mabigyan ng kaluguran ng Panginoon sa iyong relationship. Number 2. Diba? Faith matters. Equally yoked. Okay. So, mga married na, pwede ka munang mamahinga. Mga hindi pa married, para sa ito. Okay. Pero para sa mga married na, makinig pa rin kayo. Diba? Wisdom to. Diba? Hindi ko, ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Huwag kayong, sa mas malalim sa mas lumang translation, ang sabi doon, huwag kayong makipamatok. Okay. Sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran, kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Diba? Doon sa mas modern na translation, huwag kayong makipagkaisa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Diba? So gumamit dito si Pablo ng agricultural illustration. So pamatok. Sabi sa English, do not be equally yoked. Unequally yoked. Diba? So ano ba itsura ng pamatok? So ano to? Kalabaw. Kalabaw. Okay. So dyan sa kalabaw, meron nakalagay sa kanilang batok. Di ba? So yan yung yoke. Yan yung pamatok. Anong purpose ng pamatok? Okay? Para yung dalawang hayop, 1 plus 1 is equals 2. 1 Carabao power plus 1 Carabao power, you have 2 Carabao power. Di ba? Pag ginawa mo horsepower yun. Dahil Carabao to, di pa Carabao power. Di ba? So 1 CP plus 1 CP, you have 2 CP. Carabao power. Okay? So anong purpose niyan? Pinagsasama niya yung dalawang hayop, pinagsasama niya yung strength ng dalawa, at binibigyan niya ng iisang direksyon yung dalawa na yan. Okay. So ang tanong, what if mahina yung isa? Anong mangyayari? Di ba? Magiging efficient ba? Hindi. Maglalaban yung dalawa kasi yung isa naiiwan, yung isa nauuna. Di ba? What if yung isa gustong pumunta sa kanan, yung isa gustong pumunta sa kaliwa? Ano mangyayari? Di ba? Wala silang mararating. Mag-aaway sila. Di ba? At ang pinakamalapit niyan, sinong may hawak ng tali? Hindi pwedeng dalawa yung may hawak ng tali. Di ba? So anong tinutukoy ni Pablo nung sinabi niya huwag kayong makipamatok? Di ba? So una,
Sinasabi niya, kapag hindi pareho kayo ng direksyon na nilalakaran, hindi pwede. Di ba? Conflict yun. Kapag mahina yung isa, malakas yung isa, ano yun? Conflict yun. Ito ay in terms sa faith, sa pananampalataya. That's why sabi natin, faith matters. Ano sabi ng mundo? Faith is private. Diba? Naalala ko, meron isang beauty contest. Tinanong siya. So, what if meron sa'yo ng ligaw? Lahat na ng qualities nasa kanya, di ba? And talagang mahal ka niya. Pero, hindi siya katulad ng pananampalataya mo. Are you willing to compromise? Are you willing to either leave your faith para sa kanya o tanggapin siya kung anong pananampalataya niya? Nabash din to eh. Diba? Sabi niya, hindi. Hindi niya iiwan yung kanyang pananampalataya. Hindi niya i-compromise yung kanyang faith. Pero ang sabi ng mundo, no, faith is personal, private, di ba? So, kung anong pananampalataya mo, kung iba yung pananampalataya niya, kung pareho mo naman kayong gusto, edi okay lang, di ba? Tuloy mo yung pananampalataya mo, magtutuloy siya sa pananampalataya niya, di ba? Kung mahal niyo ang isa't isa, okay na yun. Di ba? Love wins. Yay. Diba? Pero ang sabi ni Pablo, no, hindi pwede. Di ba? Kasi ang tanong, sinong driver? Di ba? At sadly, kapag ka ikaw nakipamatok sa hindi mo kapananampalataya, most definitely ang driver, hindi si Jesus. Dahil never pagsasamahin ni Jesus ang dalawang kalabaw na magkaiba ng pupuntahan. Di ba? Never pagsasamahin ni Jesus yung dalawang kalabaw na hindi pareho ng tangkad o ng lakas. Ang pagsasamahin niya yung pareho. That's why, when you yoke, pag nakipamato ka, nakisama ka sa hindi kapareho ng pananampalataya, ano mangyayari? Sinong boss, nagiging boss ng iyong buhay mo? Di ba? Kaya mga babae, single ladies, and single men, do not be impressed by charm without Christ. Huwag kayong mabulag o masilaw, di ba? Ng kabaitan, kagwapuhan, katalanuhan, o ng anuman, kung yung tao na yan, di ba, ay wala kay Kristo. Number 1 na tanong, na lagi naman namin sinasabi sa inyo, does he love Jesus more than he or she loves you? Mas mahal ba niya si Jesus kaysa sa'yo? Kasi kung hindi, kung mas mahal ka niya kaysa kay Jesus, problema yon. Diba? Yung willing umabsent sa church para sa date nyo? Yung willing mag-resign sa ministry para lang sa'yo? Yung willing hindi makapag tithes and offering para lang may pandate kayo? Diba? Yung willing mag-cutting classes para lang sunduin ka? Yung willing sumuway sa magulang? Diba? Para lang i-pursue yung relationship nyo? Those are red flags. Diba? Automatic. Ngayon. Why? If he loves you more than Jesus, sakit ng ulo yan. Diba? Mas mahal ka niya kaysa kay Jesus, problema yan. Diba? Dahil darating yung time. Diba? Darating yung time. Madidiskaril din yan. Siya ba ay nagpapasubmit sa salita ng Diyos? Nagpapakita ba siya ng repentance? Diba? Ang isang lalaki, okay, especially lalaki, so little girls, listen, ang isang lalaki na hindi lumuluhod sa harapan ni Kristo ay never kang dadalhin sa kabanalan. Ang isang lalaki na hindi lumuluhod sa harapan ni Kristo will never lead you to holiness.
Para sa mga lalaki, single, single boys, do not pursue beauty detached from godliness. Huwag mong hanapin ang ganda na hindi nababalot sa godliness. Tanong, siya ba ay uhaw sa salita ng Diyos? Siya ba ay may respeto sa biblical authority? Siya ba ay merong nagpapakita ng spiritual maturity? Yung physical attraction, it may start, di ba, interest. However, spiritual unity, that will sustain the covenant. Yung attraction, nagandahan ka, nakitan ka, nabaitan ka, nag-i-start yan ng interest. Pero yung covenant, mapapanatili lang yan ng spiritual unity. Diba? Para naman sa mga mag-asawa. May mga labi-dabs na. If you are already married, pursue spiritual alignment intentionally. Ano yung spiritual alignment? So, dapat pareho kayo ng takbo ng espiritu. Di ba? Pray together. Manalangin magkasama. Confess quickly. Worship faithfully. Di ba? Manalangin magkasama. Pag may mali, magsabi ka agad. At, worship. Not one another. Sinasamba kita. Hindi yun. Di ba? Si Lord yung ating sinasamba. Di ba? Spiritual intimacy strengthens marital intimacy. Yan yung sikreto. Faith is not an accessory in relationships. It is the foundation para sa lahat. Yung pananampalataya ay hindi siya palamuti lang sa ating relationship. It is a foundation. It is the foundation. Ito yung pundasyon ng ating relationship. So bro, paano naman kung ang aking partner ay hindi mananampalataya? Kung hindi ka kayo kasal, iwan mo na. Direkta na kung direkta, prangka kung prangka. Kung ang iyong partner at di pa kayo kasal ay hindi mananampalataya, may pumoporma sa'yo na hindi mananampalataya, automatic, reject. Ayaw kang tantanan, block mo sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. Wala pala Twitter ngayon, X. Diba? Sa Instagram, sa Threads, sa Telegram, sa WhatsApp, sa Viber. Diba? Kapag alam mo hindi Christian, automatic, babush. Kung ayaw kang tantanan, ikaw ang pumutol. Diba? Kung in a relationship ka ngayon, diba? Hindi ko alam sa inyo, diba? Pero kung sino man ang makakapanood, kung in a relationship ka ngayon with a non-believer, alam mo na hindi siya mananampalataya, then you have to decide, are you going to obey God or are you going to obey yourself? Diba? Paano naman bro kung mag-asawa na kami? Meaning kasal, legal. So, anong gagawin dyan? Hindi ka meron sa iyong lumapit. Iiwan mo ba yung asawa mo? Sabi ni Nehemiah, iwan mo. Hindi, no. Hindi. Kung ikaw ay asawang babae, be a good wife. Kung ikaw ay asawang lalaki, be a good husband. Diba? Pray for that person. Hayaan mong makita niya sa buhay mo yung difference ng isang babaeng asawang Kristiyano. Hayaan mong makita mo sa buhay mo yung difference ng isang lalaking asawang Kristiyano. Diba? Huwag mo sumbatan. Yan kasi. Sabi ko sumama ka sa akin sa church. Barkada ka na barkada. Huwag ganun. Diba? Hindi mo mawin yun. Diba? Alala ko yung isang member namin dati. Pag natutulog yung kanya asawa na hindi Christian, ang natutulog yon,
So, uwi na lasing. Mahiga sa sopa, sa sala. Nililihands niya. Nililihands niya. Diba? Maraming ganun experience. Nililihands nila. Pinagpe-pray nila yung kanilang asawa. Tapos tuloy-tuloy lang sila. Diba? So, God answers prayer. Yan po ang tandaan nyo. Masagot ang Diyos sa panalangin. Why? Bakit? Because Christ's love matters. Because Jesus loved the church. God's design matters. Faith matters. And Christ's love matters. Because Jesus loved church. Anong kinalaman ng church at ng love ni Jesus sa ating love towards our opposite sex? May connection ba yung dalawa na yan? So una, sa Ephesians, makita natin dyan, malinaw na malinaw, ang sabi doon, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa church. Diba? Example eh. Diba? At the same time, kung mabasahin natin ng Bible, especially sa aklat ng Revelation, ng pahayag, ang church, yung bride ni Jesus. Diba? Yung church, yung bride. Si Jesus yung groom. Diba? Yun yung example ng relationship na meron tayo kay Jesus. Kaya nga nung sinabi dito sa Ephesians chapter 5, specifically sa verse 25, di ba? Sa mga lalaki, boys. Boys pa ba? Men. Men. Diba? Mahalin nyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa church. Paano niya pinakita yung pagmamahal? Paano pinakita ni Kristo yung pagmamahal niya sa church? Inihandog niya ang kanyang buhay para sa church upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Diba? Mahirap sabihin kasi mahirap gawin. Diba? Hindi ko pwedeng sabihin okay ako dito. Diba? Katulad siguro ng karaniwang lalaki, diba? I have my own failures pagdating sa aming relationship. Diba? I have my own failures pagdating sa aming relationship bilang husband and wife. Diba? Kaya napakahalaga na yung asawa mo ay mas mahal si Kristo kaysa sa'yo. Diba? Kasi kung mas mahal ka niya kaysa kay Kristo at nagkaroon kayo ng problema sa relationship nyo, diba? At nasaktan siya sa relationship nyo, dahil mas mahal ka niya kaysa kay Kristo, panigurado walang pupuntahan yung relationship nyo. Pero dahil mas mahal niya si Kristo kaysa sa'yo, di ba? I-extend niya yung forgiveness sa'yo dahil naranasan niya yung pagpapatawad na naranasan ni Kristo. Di ba? Naranasan niya mula kay Kristo. Di ba? It goes both ways, lalaki, babae. Di ba? Kung ang lalaki, mas mahal niya si Jesus kaysa sa asawa niyang babae, pag nagka-conflict sila, dahil mas mahal niya si Jesus, at ang sabi ni Jesus, love your enemies. Di ba? O, nakalimutan niyo yung message ng first Sunday. Di ba? Love your enemies. So, anong gagawin mo sa asawa mo ngayon? Di ba? Pag-ising sa umaga, dakdak ni Mrs. ang nauna. Di ba? Anong gagawin mo? Love your enemies. Di ba? Huwag naman ganun. Again, hindi siya enemy. Di ba? Pero dahil mas mahal siya, mas mahal nung lalaki si Jesus kaysa sa kanyang asawa, di ba? I-extend niya yung grace. Same thing sa babae. Kung mas mahal niya si Jesus kaysa sa asawa niyang lalaki, pag nagkaroon ng problema, anong gagawin niya? Extend niya yung grace. Pero kung mas mahal niyo ang isa't isa kaysa sa Diyos at nasaktan kayo sa isa't isa, anong gagawin niyo? Iwanan niyo. Why? Kasi wala yung nagbabind sa relationship. Di ba?
It's only God's grace and mercy. Diba? Yung love ni Jesus, yung nagbabind ng tunay sa mag-asawa. Diba? So itinaas ni Pablo yung marriage mula doon sa ordinary. Diba? Binigyan niya ng mas malalim na kahulugan. Diba? Nung sinabi niya, love your wife as Christ loved the church. Diba? Because yung pag-ibig ni Kristo ay sacrificial. Binigay niya yung kanyang sarili, hindi nung panahon na tayo kaaya-aya sa kanyang harapan. Diba? Kundi nung panahon na tayo ay makasalanan. Diba? So marriage, tinatawag tayo upang yalay natin yung ating buhay. Diba? Hindi naman tayo mamamatay, literally. Diba? Mga lalaki. But to die to selfishness. Diba? Hindi tayo selfish. Diba? Christ's love is sanctifying. Ano ba ibig sabihin ng sanctification? Pinagiging banal. Diba? Nilinis ni Kristo ang church sa pamamagitan ng kanyang salita. Diba? Ang pag-aasawa ay hindi yung paghahanap ng the perfect one para sa akin. Okay, perfect one. Why? Kasi baka ikaw yung imperfect. Kawawa naman siya. Diba? It is not about finding the perfect one, but becoming holy together. Diba? Hindi ka maghahanap ng perfect para sa'yo, kundi magiging banal kayo ng magkasama. Diba? Christ's love is covenantal. Diba? Covenant. Ano ba yung covenant? Tipan, kasunduan. Diba? Never tinalikuran ni Jesus ang kanyang church. Diba? Marriage is not about feelings. Dahil darating yung punto, magigising ka at magtatanong ka, why? Sa asawa mo. Diba? Kasi parang wala na yung apoy. Diba? Wala yung apoy. Valentine's sa Valentine's. Wala man lang flowers. Okay. Disclaimer po, meron ako dapat bibigay. Problema, may bisita kami na taga Go Solar. Kausap ko. So nung paglapit niya sa mesa, dahil kausap ko yung taga Solar, wala sa isip ko. Talagang nakalimutan ko na. So di niya nalaman. Kala niya kung kanino yung nasa mesa. Diba? So surprise na lang sa Monday, kunwari. Wala kasing post-it note doon sa table. Naghanap ako ng post-it note kasi may card siya sa loob. Ayokong buksan kasi baka masira yung design. So naghanap ako post-it note sa mesa. Wala akong makita. Maya-maya dumating na yung taga-solar para mag-ocular. Nagpaliwanag pa talaga, no? Para may kakampi ako. Public explanation. Di ba? Naniniwala ako, hindi lang dapat February 14 nagsa-celebrate. Di ba? Marriage is not about sustained feelings. Kasi darating tayo, maiinis ka, magagalit ka, at feeling mo, hindi mo na siya mahal. Di ba? Because love is, lagi natin sasabi, love is a decision. You will choose to love that person because Christ chose to love you despite of who you are. Pipiliin mong mahalin siya dahil pinili ni Kristong mahalin ka, maging sino ka man. Di ba? Pero hindi hinayaan ng Diyos. Di ba naman natili kang ganyan. Di ba? Binago tayo ng Diyos. It is not based on feelings but covenant faithfulness. Di ba? Sabi ng mundo, love is about self-fulfillment. Di ba? Satisfy yourself. Ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ng gospel, love is about self-giving. Give yourself. Di ba? Ito po yung katotohanan na gusto kong matanim sa ating isip. We fail at relationships because we have first failed in worship. Nagfa-fail tayo sa ating relationship dahil we
first fail sa ating pagsamba. Sa tingin nyo, bakit ba nagkasala si Adan at si Eva? Sa Genesis chapter 3. Is it because kumain sila ng bunga na pinagbabawal? Is it because nakinig sila kay Satan? No. Anong hindi nila ginagawa that time? Anong hindi nila ginagawa? They're not worshiping God. Diba? Busy sila. Diba? Busy sila sa kanyang sariling affairs. Hindi natin alam ginagawa ni Adan. Diba? Katabi naman niya si Eva. Diba? Baka busy pa rin magpangalan ng mga hayop. Di pa rin siya tapos. Na-caught up siya doon sa kanyang trabaho. Diba? Instead, na kanyang bantayan yung kanyang asawa at na alam niyang meron ng maaliligid, diba? Hinayaan pa rin niya. Diba? At hindi lang siya hinayaan, nakijoin pa siya. Yes, nagkasala sila dahil sumuway sila sa Diyos. Pero bakit sila nahulog sa kasalanan? It's because they are not worshiping God. And sa panahon na tayo ay hindi sumasamba sa Lord, that's the time that we will experience yung failure. Diba? At sometimes, ang mundo, diba, tumitingin tayo sa ibang tao para punuin yung something sa puso natin na tanging si Kristo lamang ang pwedeng magpuno. Identity, security, at meaning. Identity, sino ka? Security, di ba? At yung meaning ng buhay. We try to fill it with a person, di ba? Pero si Jesus, di ba? Anong ginawa niya para sa atin? Di ba? Siya yung husband. Siya yung bridegroom. Siya yung asawang lalaki. Na nung panahon when we are unfaithful, na hindi tayo tapat, siya yung nanatiling tapat. Di ba? Nung naghanap tayo ng pleasure, di ba? Over purity, anong in-offer ni Jesus sa atin? Forgiveness. Di ba? Nung ang ating relationship sa Kanya ay sira, anong ginawa niya? He restored a relationship. At bago kanya tawagin, bago niya tayo tawagin bilang godly husband or a godly wife, una muna tayong tinawag ni Kristo to be with Him and connected and abide in Him. Yung pagmamahal, di ba? Yung tunay na pagmamahal ay umaagos yan mula doon sa tunay na pagmamahal na tinanggap natin mula kay Kristo. So kung ikaw ay single, sa ngayon, meaning wala kang hawak na marriage contract, hindi pala marriage contract, marriage, ang tawag ngayon? Certificate, okay. Pag pumunta ka sa PSA at nag-request ka ng marriage ng Senomar positive, so meron kang certificate of no marriage. Diba? If you are single, pursue Christ before you pursue a relationship. Unahin mo si Kristo bago si Christy at si Christoph. Bago si Christopher at si Christy, unahin mo muna si Kristo. Di ba? Hayaan mo ang kabanalan mula sa Diyos ang maghugis ng iyong standards. Di ba? Kung ngayon ikaw ay nasa dating stage, wag mo lang tanong, are we compatible? Hindi yun ang tanong. Ang tanong dapat, are we spiritually aligned? Pareho ba kami ng pananampalataya? Kung ikaw ay married na, remember your covenant. Kung ikaw ay meron ng marriage certificate, tandaan mo na ang iyong tipan ay nagpapakita ng tipan ni Kristo para sa atin. Pag may kasalanan, repent quickly. Pag nagawa ng kasalanan, forgive freely and love sacrificially. Boy meets girl, hindi lang siya basta romantic story.
Ito ay covenant na dinesign ng Diyos sa creation. Di ba? A biblical relationship is designed by God, grounded in faith, and patterned after Christ's covenant love. Sa Tagalog, ang biblical na relationship ay disenyo ng Diyos na nauugat sa pananampalataya at hinubog ng tipanang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. A biblical relationship is designed by God, grounded in faith, and patterned after Christ's covenant love. Ang biblical relationship ay disenyo ng Diyos na ugat sa pananampalataya at hinubog ng tipa ng pag-ibig ni Kristo. So there's no one else that displayed yung greatest love. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So the question is, kumusta po yung ating relationships towards our opposite? Diba? Hopefully, we are reminded, diba, sa mga dapat na yung mapaalalahanan. Diba? Gawin natin yung tama sa harapan ng Diyos. Do the right thing. Diba? Because when we do the right thing, God blesses yung relationship. Diba? Bago po tayo magtapos, so personal experience po namin yan ni April. Diba? Hindi namin ginawa yung tama. Diba? So we started wrong. Diba? And there's a lot of things that we have to sacrifice. Diba? So, sabihin nyo ba, hindi, okay naman kayo ngayon eh. O, ngayon okay kami, noon. Hindi. May mga taong nag-curse sa amin. Diba? May mga taong kala namin kasama namin pero iniwan kami. Diba? Marami kaming give off. Diba? Because God doesn't bless yung relationship na hiwalay sa Kanya. Diba? So if you want your relationship to be blessed by God, diba, then let God be the center ng inyong relationship. Do the right thing. Diba? Hindi anak, trabaho, o ang asawa ang sentro, kundi si Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, dakila sa lahat, salamat Panginoon. Salamat Lord dahil ikaw ang Diyos na tapat mula noon, ngayon, pagpakailanman. Salamat Panginoon dahil ang pag-ibig mo ay nag-uumapaw. Salamat Panginoon dahil kami minahal mo sa kabila ng aming kasalanan. And Lord, nawa ay patuloy na matanim sa aming puso't isipan na yung pag-ibig mo sa amin ang pattern ng aming pagmamahal para sa aming kapwa Panginoon. Sa kaibigan, sa kaaway, sa ibang tao Panginoon, sa aming mga neighbors, especially Panginoon, sa aming relationship, sa aming opposite sex, Panginoon. Sa mga mag-asawa, sa mga meron ng relationship, boyfriend, girlfriend, Panginoon. Sa mga may mga nanliligaw, o sa mga nililigawan. Lord, dalangin namin, Panginoon, na gawin namin ng tama. At makita namin, Panginoon, yung tamang design na binigay mo para sa amin. Lord, yung tamang pananampalataya na dapat nilalakaran ng dalawa. Lord, yung tamang pag-ibig, yung mas mahal ka kaysa sino man, Panginoon. Especially, Panginoon, disenyo mo, Panginoon, para sa lalaki at sa babae. Babae para sa lalaki, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, na walang imposible sa iyo. And alam ko po, Panginoon, alam po namin, Lord, na kaya mong i-bless, Panginoon, or i-bless mo, Panginoon, yung mga relationship, Panginoon, na nakatungtong, Panginoon, sa pundasyon ng pananampalataya at pag-ibig na nagmumula sa iyo.
Lord, alam ko po, Panginoon. Alam po namin, Lord. I-bless mo, Panginoon, yung mga naglumalakad ng patuloy, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At dumanas man, Panginoon, ng pagsubok, Lord, alam po namin, Lord, na ikaw yung magsusustain, Panginoon, sa kanila. Sa amin, Panginoon. Dahil lang isang relationship, Panginoon, na ikaw ang sentro, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ikaw ang magpapatibay nito, Panginoon. Dumating man yung pagsubok, dumating man yung anuman, Panginoon, alam po namin, Lord, na ikaw yung nakahawak, Panginoon, sa bawat isa. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil minahal kami ni Kristo sa kabila ng kaming makasalanan. At offer mo, Panginoon, na iyong kapatawaran, patuloy. At kami offer mo, Panginoon, ng iyong paglilinis sa amin, Panginoon, kung kami lalapit sa iyo. Lord, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. At matanim sa aming puso't isipan, Panginoon, ang ginawa mo para sa amin, Panginoon. At mamuhay kami, Panginoon, na may pasasalamat at may pagdakila, Panginoon, dahil sa pagbubuhos mo ng pag-ibig at pagpapatawad, Panginoon, para sa amin kahit hindi kami karapat-dapat, Lord. Maraming salamat po sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat sa pangalan ni Jesus na pamindalangin. Amen. Amen. God bless po. Wait lang po, wala daw po munang tatayo. Ay, hindi. Ilan lang tatayo. Wala po munang uwi. Wait lang. Nate, pausad mo. B, lagay mo ito doon. B.